Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 1C na ilalapat ang mga kilos ng pagiging totoo sa salita at gawa sa kapwa. Noong nakaraang aralin, tinalakay natin ang mga kilos na lumalabag sa pagiging totoo sa salita at gawa, tulad ng pagsisinungaling, panlilinlang, paninira ng puri, at hindi pagtupad sa pangako. Sa pagkakataong ito, pag-aaralan naman natin ang kabaligtaran, ang mga ugaling dapat linangin upang manatiling dalisay, tapat at totoo. Narito ang mga gawi na nagpapakita ng katapatan sa salita at gawa. Ang mga ito ay mga asal na makatutulong upang manatili tayong totoo sa sarili, sa kapwa at sa Diyos. Alamin natin ang bawat isa at kung paano ito may sasabuhay sa pang-araw-araw na sitwasyon. Mahalaga ang katapatan dahil dito nakabatay ang tiwala ng ibang tao sa atin. Kapag totoo tayo sa ating sinasabi at ginagawa, pinapakita nating marangal at mapagkakatiwalaan tayo. Paano natin ito may sasabuhay? Magsimula sa maliit na bagay. Huwag magpalusot kapag may mali. Huwag manloko kahit sa biro. At tanggapin ang resulta ng iyong gawa. Sa pagiging tapat, pinapanday mo ang iyong pagkatao at pinapatatag mo ang iyong relasyon sa iba. Bakit kailangan panindigan ng tama? Dahil dito nasusukat ang tapang at dangal ng isang tao. Madaling sumunod sa mali kapag lahat ay gumagawa nito. Ngunit ang tunay na may kadalisayan ay nananatiling tapat kahit nag-iisa. Paano ito magagawa? Iwasang mandaya kahit sa maliit na bagay lang, gaya ng pagsusulit o sa laro. Huwag kumuha ng hindi sa iyo. At kung may nakita kang mali, magkaroon ng lakas ng loob na itama ito. Ang pagpili ng tama kahit mahirap ay tanda ng matibay na konsensya. Maging mapagpakumbaba. Bakit kailangan natin itong gawin? Dahil walang taong perpekto. At ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi kahinaan, kundi lakas ng loob na tanggapin ang katotohanan. Paano ito may sasabuhay? Kapag may nasaktan ka, huwag magpalusot. Humingi ng tawad ng taos sa puso. Matuto tayong makinig sa payo ng iba at tanggapin ang pagkakamali bilang pagkakataon upang magbago. Sa pagiging mapagpakumbaba, mas nagiging totoo at mas minamahal ka ng kapwa. Ang pangako ay hindi lang salita, kundi ito ay kasunduan ng tiwala. Kapag tinupad mo ang iyong mga sinasabi, pinapatunayan mong may paninindigan ka. Kapag nangako kang tutulong o gagawa ng isang bagay, siguraduhin tinutupad mo ito. Kung hindi mo kaya, maging tapat at ipaliwanag. Sa ganitong paraan, natututo kang maging responsable at marunong gumalang sa oras at tiwala ng iba. Ang katotohanan ay mahalaga, ngunit dapat itong sabihin sa tamang paraan. Kung minsan, ang paraan ng ating pagsasalita ang siyang nakakasakit. Paano maisasabuhay ang pagiging maingat sa pagpapahayag ng katotohanan? Kapag may kailangang itama, sabihin ito ng may respeto at kabaitan. Iwasan ang paninirang puri o panlalait. Tandaan, ang layunin ng katotohanan ay magpabuti, hindi makasira. Sa mahinahong pagpapahayag, napapanatili natin ang respeto at tiwala ng iba. Sa panahon ngayon, napakadaling maniwala sa nakikita online. Pero hindi lahat ay totoo. Ang taong may kadalisayan ay hindi basta-basta nagpapadala sa chismis o maling balita. Paano may sasabuhay ang pagiging mapanuri sa mga impormasyon? Bago magbahagi ng post o mensahe, suriin muna kung maaasahan ang pinanggalingan. Magtanong, magbasa, at huwag magpadalos-dalos. Sa ganitong paraan, nakakatulong kang mapanatili ang katotohanan at hindi nagiging sanhi ng kalituhan o gulo. At maging masunurin sa mga turo ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapaalaala sa atin na ang katapatan ang siyang gabay ng mga matuwid. Kapag tapat tayo sa ating salita at gawa, inilalayo tayo nito sa kasalanan at maling landas. Subalit kapag pinili natin ang pandaraya o kasinungalingan, tayo mismo ang nasisira. Paano maisasabuhay ito? Sundin ang mga aral ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Sa pakikitungo sa iba, sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita, at sa pananatiling matuwid sa kabila ng tukso.
Sa ganitong paraan, nagiging ilaw tayo ng katotohanan at kabutihan sa ating kapwa. Kung inyong mapapansin, ang mga kilos at gawi na ating tinalakay ay patungo sa pagpapahalagang katapatan. Ang katapatan ay dapat linangin ng bawat tao. Ito ang ugat ng tiwala, kapayapaan ng isip at mabuting relasyon sa kapwa. Kapag tapat tayo, nagiging totoo rin tayo sa ating sarili. Walang pangamba, walang pagtatago. Ang pagiging matapat ay hindi laging madali. Minsan kailangan ng tapang upang sabihin ang totoo o tanggapin ang pagkakamali. Ngunit sa bawat pagkakataong pinipili natin ang katapatan, pinatatatag natin ang ating pagkatao at ginagawang mas marangal ang ating buhay. Ang taong matapat ay iginagalang, pinagkakatiwalaan, at nagiging inspirasyon sa iba. Kaya't patuloy nating linangin ang value na ito. Dahil sa katapatan, natatamo natin ang tunay na kadalisayan sa salita at gawa. Tapat ako sa salita at gawa, isang performance task. Ang bawat pangkat ay mag-iisip at lilikha ng sariling sitwasyon na nagpapakita ng pagsubok sa pagiging tapat sa salita at gawa. Gumawa ng isang maikling dula na magpapakita ng suliranin sa katapatan at kung paano pinili ng tauhan ang maging tapat sa salita at gawa. Ipapasa o ipapakita ang output sa itinakdang araw ng presentasyon. Narito ang mga pamantayan na ating gagamitin sa inyong performance task na pinamagatang tapat ako sa salita at gawa. Una, nilalaman o mensahe. 5 puntos. Titingnan kung malinaw ninyong nailahad ang tema ng katapatan at kadalisayan sa salita at gawa. Dapat ay maramdaman ng manonood ang aral na gusto ninyong iparating. Ikalawa, pagpapakita ng emosyon at pananagutan, 5 puntos. Dito naman ay susuriin kung paano na ipahayag ng makatotohanan ang damdamin at pananagutan sa pagpili ng tama. Ipakita sa inyong pagganap na tunay ninyong nauunawaan ang halaga ng katapatan. Ikatlo, pagkamalikhain, 5 puntos. Ang inyong dula o video ay dapat orihinal at makabuluhan. Gamitin ang inyong imahinasyon upang maging mas buhay ang mensahe. Ikaapat, kooperasyon ng mga kasapi, 5 puntos. Bawat kasapi ay dapat may ambag. Ang tunay na pangkat ay nagtutulungan mula sa pagpaplano hanggang sa pagganap. At panghuli, presentasyon o delivery, 5 puntos. Titingnan kung malinaw, maayos at kapanipaniwala ang inyong pagsasalita at pagkilos. Dapat ay handa at maayos ang inyong presentasyon. Ang kabuang puntos ay 25. Tandaan, hindi lamang ito tungkol sa pag-arte. Ito ay tungkol sa pagsasabuhay ng katapatan sa inyong mga salita at gawa. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Sa mga salitang ito mula sa Kawikaan, pinaaalalahanan tayo na ang katapatan ay kaluguran sa Diyos. Kapag pinili nating magsabi ng totoo at kumilos ng may kadalisayan, pinasasaya natin ang Panginoon at ipinapakita natin ang kabutihan ng ating puso. Naway maging gabay natin ang talatang ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang sa bawat salita at gawa ay mamutawi ang katotohanan, kabutihan at pagmamahal sa kapwa. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!